So, ito, no? Nagpundar daw siya ng bangka, fishing boat siya. So, parang ito yung mga part na sa mga probinsya, no? May fishing boat, tapos paparentahan niya yung fishing boat. Hindi ko alam kung tama, no? Pero sa amin kasi may mga ganong senaryo. Papaupahan nila yung fishing boat, tapos parang doon sa nahuli, doon sa lambat, is meron silang portion doon. So, isang portion yata yun. Halimbawa, hatiin yun sa tatlo. Isa para sa nagtatrabaho, isa para sa may-ari ng bangka, at isa para sa gas. I don't think. Pero siguro ganun yung ano niya. So, eto naman kasi, ang point lang dito is, ang sumunod daw niya, after nung bangka, ibig sabihin, nagpundar siya muna ng business, sa kanya pinarenovate yung bahay, sa kanya pinaayos yung bahay nila. So, anong bottom line dito? Tama yung ginawa niya. Bakit? Kasi inuna niya na mag-generate ng income, bago niya isinunod yung bahay. Kung inuna niya yung bahay nakatayo, pero wala siyang kita. And then, mag-iipon ulit siya para naman doon sa fishing boat na gagawin niya. Ngayon, ang ginawa niya, inuna niya yung fishing boat. Kumikita ang fishing boat habang nagpapagawa siya ng bahay. So, itong kita doon sa fishing boat niya, tinutulungan na siya dito sa pagpapagawa niya ng bahay. Gets niyo yung ibig niya sabihin? So, maganda yung ginawa niya kasi inuna niya yung magge-generate ng income sa kanya. Inuna niya yung pagkakakitaan niya bago niya pinagawa yung bahay. So, yan yung guys, yan yung naging mali. Isang maling desisyon ko noong nagpagawa kami ng bahay namin. Although, noon kasing nag-ibang bansa ako, ito talaga yung pinangako ko sa sarili ko na magpapagawa ako ng bahay namin. Gustong ipayos ang bahay namin. Kasi, maliit talaga yung bahay namin, guys. Alam niyo yung mga bahay sa probinsya, yung kubo talaga na tipong tatalian mo. Yung tipong pag bumabagyo, malakas ang hangin, kailangan yung lagyan ng puno, ng mga sanga doon sa taas. Kasi nga, sasalimpad yung mga ganun yung bahay namin. Would you imagine that? And then, nung sabi ko, noong nagkaroon na ako, nakapunta ako ng Japan, sabi ko, tutulong ako para sa pagpapagawa ng bahay namin, which is natupad naman yon. Kaya lang, syempre nga, nag-hit ang pandemic, so 2018 natapos yung bahay namin, and then 2019, umuwi naman ako ng Pilipinas, then 2020, nasa Pinas pa rin ako, nag-pandemic po yan. Wala kaming makain, kundi manggagaling lahat talaga doon sa mga naipon ko. So, wala akong napundar kasi na business. So, ito yung bagay na sinabi ko sa inyo na isang naging maling desisyon ko. Although, nangyari na, pero naging lesson siya sa akin na dapat pala talaga is investment muna or yung nag-generate muna ng income ang ginawa ko bago ako nagpatayo ng bahay. Para itong income dito sa ipinagawa ko na business, for example, may business ako kunyari, paupahan yung ginawa ko, is magge-generate na siya ng income at the same time, saka ako magpapagawa ng bahay. Tutulungan na ako nitong ginawa kong business. So, yun din yung relate doon sa ginawa ni boss na meron siyang fishing boat na inuna niya muna yung magge-generate ng income sa kanya, saka siya nagpagawa ng sarili niyang bahay. So, eto kasing vlog na to is response niya doon sa sinabi ko na mas maganda talaga is bahay ang inyong ipundar, pero pauupahan nyo yung bahay na yun. So, hindi ko naman sinabi kasi na apartment eh. So, iba kasi yung aking before is bahay lang kasi talaga siya. Bahay sa pag-ibig and then pinaupahan ko lang siya. So, ganun kasi yung ginawa ko before na masyadong risk. Yun, hindi po lahat kasi is same natin ang mindset. Iba-iba tayo ng mindset. Pero, kaya nga ako nag-advocate ng ganito, kaya medyo makapal yung mukha ko sa ganito. Kasi nga, natutuwa ako doon sa iba na talagang nagiging motivation nila yung mga vlogs natin about dito sa mga ginagawa natin, na namomotivate sila na sana magawa rin nila yung ganito. So, napagdaanan ko kasi siya, guys. So, nag-baby step ako ng ganito. Hindi ko sinasabi na ako ay matagumpay. Baka yung iba sa ating OFW is mas matagumpay sa akin, mas may napundar sa akin. Pero ako kasi is meron akong pinagdaanan. So, etong pinagdaanan ko na to, ito yung ginagamit ko sa inyo. Kaya nakakapagsalita ako sa inyo ng ganito. So, it's up to you guys kung gusto nyo pakinggan or ayaw nyo pakinggan. It's up to you. Pero syempre, ang reason kung bakit ko to ginagawa is to advocate yung mga hindi pa talaga nakakapundar or wala talaga sa isip nila na magpundar kasi ang nasa isip nila is work, work, work. So, isipin nyo rin guys yung pagtanda nyo. Kung puro kayo work, work, work ngayon, ako nga at the age of 37 guys, imagine niyo, ang dami ng masakit sa akin. So, hindi na ako yata aabot ng 50. Hindi na yata ako makakakit ng hagdan pag age ko ng 50. Would you imagine that? Ang bata-bata ko pa. OFW ako ha. Hindi kasi madali yung mga nagiging trabaho ko as OFW. So, medyo mahirap yung mga nagiging trabaho ko. So, nadadamage yata yung mga tuhod ko. And then, nahihirapan na rin ako minsan sa pag-akyat, ganyan. So, nagkaroon din kasi ako before ng incident na about yan sa pagkadulas. So, anyway, hindi tayo laging malakas. Yun lang yung bottom line dun. Humanap kayo ng bagay na tutulong sa inyo pagtanda nyo.
at hindi po tayo laging malakas. As OFW, kung sino man yung makapanood ng aking video, as OFW guys, hindi tayo laging malakas na kaya natin sustentuhan ang sarili natin. Ngayon, kaya natin, kita tayo ng 100,000, kita tayo eh. Pero hindi naman ako kumikita ng ganun kalaki. So, sabihin natin kumikita ako ng 60 to 70,000 kung hindi ko pa nakakaltas ang mga pagkain ko. Pero kung sabihin natin malinis ko is nasa 40 to 50,000 pesos. Pero, alam naman natin na pag edad natin, mga age of 45, 50, ganyan, ang hirap na po kumilos, lalo na marami nang masakit sa'yo. So, kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo ngayon, paano ka makakapag for good sa Pilipinas? So, wag tayong mangarap ng for good kung wala tayong binabago sa ating mga desisyon sa buhay. Wag tayong mangarap ng for good kung ang alam lang naman natin is magtrabaho, magpadala ng pera sa Pinas, gumala, at ubusin ang ating pinaghirapan. So, magtira kayo para sa investment. Mag-invest kayo para doon sa mag-generate ng income sa inyo para pagtanda natin, yun yung tutulong sa atin. So, wag na tayong wag na tayong maging hipokrita na tutulungan tayo ng ating anak, tutulungan tayo ng ating pamangkin, ng ating kapatid. So, sa atin palang baliin na natin yung ganong senaryo na may tutulong sa atin sa pagtanda natin. So, sa atin pa lang, kung kaya nyo kumuha ng insurance ngayon, kaya nyo kumuha ng St. Peter ngayon, kaya nyo maggawa ng investment ngayon pa lang pag-isipan nyo na yung mga decision making nyo talaga. So, yun lang. I do hope na nakakatulong ako,